Mahigit 8 dekada na ang nakaraan mula nang bumagsak ang Bataan sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang katapangan ng mga sundalong lumaban at nagbuwis noon ng buhay ang inaalala natin ngayong araw ng Kagitingan. Ang kanilang kwento mula mismo sa alaala ng kanilang mga kaanak sa report na ito. Bukod sa Philippine Eagle na tampok sa polymer banknote ng 1,000 piso, ang tatlong mukhang ito ang laman ng perang tiyak na paboritong mapa sa kamay ng mga Pinoy. Pero batid ba ng bagong henerasyon kung sino sila? Hindi na ako pamilyar dito. Hindi po. Naririnig ko po sila sa history class po. Pero yung specific po na nagawa nila, hindi ko na po maalala. If I remember something about Japanese occupation, pero the details I can't remember exactly. Hindi ko talaga alam. Sila sina Vicente Lim, Jose Fallanes Escoda at Jose Abad Santos, mga Pilipinong pinatay ng mga Hapon at itinuring ng mga bayani ng World War II. Ang apo sa tuhod ng isa sa kanila, patuloy na binibigyang pugay ang alaala ng kanyang lolo, si Vicente Lim IV. Nagtatrabaho ngayon sa Manila American Cemetery and Memorial bilang bahagi ng kanyang personal na misyon na parangalan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay sa digmaan. General Lim is just one of thousands of others who heroically gave their lives during that time. Karamihan po ng mga lumaban, namatay, mga ordinary individuals lang din sila, just like you and me. And they were asked to do an extraordinary thing. A lot of them paid the ultimate price for it. And the one way to make sure that their memories are kept alive is to keep speaking their names. Si Lim ang kauna-unahang Pilipinong nagtapos sa US Military Academy sa West Point. Siya rin ang naatasang manguna sa pagdepensa sa Southern Luzon. In February of 1942, nagsulat siya sa asawa niya, si Pilar Hidalgo Lim. With all of this talk, I sincerely give all of the credit to my officers and enlisted men. They're the ones who did it all. Mine was only to inspire and to lead them. And when history is written, I will give them all of the credit. Their satisfaction is mine to share. Pangako ni General Lim dun sa sinabi niya, ay gusto niyang bigyang pugay, hindi ang sarili niya, okay? Pero yung mga kasama niyang nakipaglaban under him, with him, on those battlefields of Bataan. Nang sumuko sa mga Hapon noong April 9, 1942, ang tinatayang mahigit 70,000 sundalong Pilipino at Amerikano, sumunod ang malagim na Death March, kung saan sapilitan silang pinalakad ng mahigit 100 kilometers mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga bago dalhin sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Isa sa mga nakaranas noon, ang ama naman ni Fids na si Fidel Canilaw na nooy 23 taong gulang lamang. Kasi isipin mo, they've been fighting for almost 3 months, short on food, short on water, short on medicine, short on ammunition. Tapos nung sumuko sila, palalakarin mo ng for how many days, tas ganun kalayo under the summer heat. Sabi niya sa akin, hindi kami tinuring tao noon. Sabi, talagang parang hayop yung turing sa amin. Matapos ang gera, ipinagpatuloy ni Fidel ang kanyang pangarap na maging abogado at kalaunay bumuo ng pamilya. Ang araw ng Kagitingan, nag-iwan ng paalala sa ating mga Pilipino na hindi sukatan sa labanan ang pagkadapa, kundi ang sakripisyong na ibubunga ng pagmamahal sa bayan. I realized that in studying yung life and legacy ng mga lumaban po during the Second World War, those that experienced the fighting in Bataan, Corregidor, the Death March, hanggang sa liberation po ng Pilipinas, there's a lot of lessons that can be learned there. Sana wag makalimutan ng mga henerasyon ngayon yung pinaglaban nila, yung kagitingan na pinakita nila, yung katapangan na lumaban para sa kalayaan natin. Sana hindi masayang.